Inaasahang mas lalawak ang kakayahan ng ating Air Force sa pagmonitor ng ating buong kapuluan sa gitna ng tumitinding tensyon sa China, sa South China Sea, sa pagdating ng dalawang maritime patrol aircrafts na ginawa ng Elbit Systems ng Israel. Sa kabuohang halagang $114 million sa dalawang eroplano. Maliban sa hitik ito sa mga Advanced and Comprehensive Mission Suite, tulad na lamang ng Mission Management System, na magbibigay sa Mission Commander ng real-time mission status and situational awareness para sa epektibong pagdesisyon, equip din ito ng combination ng mga thermal at optical camera na mag-provide ng seamless surveillance capabilities, mapa-araw man o gabi, upang makita ang mga real-time images sa malawak na surface area sa ibaba. Meron din itong surface radar na makakadetect ng mga barko sa ibaba, sa daang-daang kilometrong lawak, at may kakayahan itong i-identify ang pagkakilanlan ng mga barko, kung ito ba ay kalampi o kaaway. Hindi rin mawawala ang Signals Intelligence Systems para sa intelligence gathering sa pamamagitan ng pag-intercept ng mga signals ng mga communication ng mga kaaway, mapa-encrypted man o hindi, para makakuha ng kanilang mga classified and sensitive informations. At syempre, ang submarine detection capability nito, dahil kargado din ito ng magnetic anomaly detector at sonobuoy processor and receiver. Bagamat sinasabing wala itong anti-submarine capability, na nangangahulugang hindi kasama ang anti-submarine torpedo sa sistema ng mga maritime patrol aircrafts na ito, ngunit ngayong inutusan na ang Philippine Air Force ng Department of National Defense na i-maximize ang weapon system ng kanilang mga assets, hindi imposibleng magkakaroon agad ito ng anti-submarine capability sa oras na dumating na ito sa bansa. Ganun pa man, kahit mananatili itong walang anti-submarine torpedo system, ngunit malaki ang magagampanan ng role nito sa oras ng mga anti-submarine operations ng ating Navy, dahil magiging katandem ito ng anti-submarine warfare ng ating mga frigates at ng kanilang anti-submarine helicopters. Sa pagkakaroon na ng bansa ng BrahMos Supersonic Anti-Ship Missile System, isa ang mga maritime patrol aircrafts na ito, na magiging target locator ng mga BrahMos missile system, kaya patataasin nito ang range ng target acquisition ng ating mga BrahMos. Ngunit ito ang nakakaintriga sa mga maritime patrol aircraft na ito, bukod sa mga capabilities na na-mention nasa itaas. Ayon sa Air Force, ay meron pang mga sekretong mga special system and capabilities, ang mga maritime patrol aircraft na ito, na for potential security concerns, ay hindi nila pwedeng ihayag, at mananatili itong classified. Marami tayong maiisip kung ano ang mga sekreto o classified capabilities na ito, na maaring idinagdag sa loob ng mga eroplanong ito, ngunit mas nakakabuti na din na lang tayo maghayag ng sarili nating opinyon, at hayaan itong maging palaisipan sa lahat. Ayon naman kay Yoram Shimuli, manager ng Elbit System, asahan umano ng Pilipinas, na ang kontrata na ito sa kanila, ay di lamang tungkol sa mismong eroplano at sa mission solutions nito, kundi masilayan din umano ng Pilipinas ang mga in-house technologies na meron ang mga maritime patrol aircraft na ito, lalo na ang mga capabilities nito. Ang Elbit System ng Israel, ay isa sa nangunguna sa mga advancement ng military technology ngayon, dahil ang kanilang mga inventions at innovations, ay nakaangkol sa kanilang mga combat experience, sa kanilang pakikipagdigma sa kanilang mga kaaway. Ayon sa ambasador ng Israel sa Pilipinas, ang dalawang maritime patrol aircrafts na ito, na nakabase sa ATR-72-600 regional aircraft, ay darating sa bansa, sa susunod na taon, nangangahulugang hindi naapektuhan ng kanilang kasalukuyang gyera, ang pagbuo ng mga maritime patrol aircrafts na ito, at ang mga systems and equipments nito. Noong anniversary ng Naval Air Wing ng Navy, inihayag ng Philippine Naval Aviation ang mga ambisyon nito. Ayon sa isang special publication release ng Navy, plano ng Naval Air Wing, na bumili ng maritime patrol aircraft, mas maraming anti-submarine warfare helicopter, at maging ang mga unmanned combat aerial vehicles. Tulad ng iba pang sangay ng depensa, ang Naval Air Wing ay napag-iiwanan din sa mahabang panahon, sa mga makabago at modernong kakayahan, na lalong nagpapahirap sa sitwasyon sa seguridad ng bansa. Gayunpaman, dahil sa kamakailang mga pangyayari sa South China Sea,
ang Philippine Navy at ang Armed Forces of the Philippines sa kabuuan, ay naghahanap upang palakasin ang kanilang mga puwersa gamit ang mga bagong asset, upang matugunan ang mga alalahaning ito sa third phase ng AFP modernization mula 2023 hanggang 2028. Ang isang mas malaking focus, ay sa maritime at aerial capabilities, at ang pagbili din ng sariling mga long-range patrol aircraft at mga BrahMos supersonic anti-ship cruise missiles. At sinabing ang maritime patrol aircraft ng Naval Air Wing ng Philippine Navy, ay mas capable at mas sophisticated kaysa maritime patrol aircrafts na kasalukuyang ginagawa para sa Philippine Air Force. Sa 10 nakaplanong proyekto ng Naval Air Wing ngayong Horizon 3, humigit kumulang kalahati sa mga ito, ay may mga application sa intelligence surveillance and reconnaissance at maritime domain awareness, na nagpapakita, na base sa war doctrine and tactics ng buong hukbong sandatahan ng bansa, ang maritime domain awareness, ay nangunguna sa frontline sa deterrence and defense strategy ng bansa, dahil ito ang unang makakakita at mag-engage, sa anumang puwersang kaaway, na nagbabantang lalapit sa ating kalupaan.